Isang mapagpalang araw po, Sir Mark. Hangad ko po palagi ang inyong kalusugan at ligtas sa anumang uri ng karamdaman. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Cesar at ang kwentong aking ibabahagi ay totoong nangyari sa taong 1990 sa lugar ng Tabaco. Tatlo po kaming magkakapatid at ako ang bunso. Sa taong yun ay nasa 21 na ako. Mula pagkabata ay wala akong masyadong kaibigan. Hindi rin ako mahilig maglaro gaya ng ibang bata. Minsan tuwing bubuhos ang malakas na ulan, tamang tanaw lang ako sa bintana habang pinagmamasdan ng mga katulad kong paslit na nagtatampisaw sa tubig ulan at naghahabulan. Sa malayong distansya ay napapangiti ako pagmasdan sila. Kung sila'y hilig maglaro sa putik, iba naman ang gusto ko. Mahilig ako tumambay at magmasid sa ginagawa ng aking ama. Umuukit ito ng pangalan sa lapida na gawa sa granite mula sa kanyang mga kliyente na nawalan ng mahal sa buhay. Sir Mark, paggawa ng lapida ang bumubuhay sa aming pamilya. Ang kuya Carlito ko ang katulong ni ama simula sa paggawa ng lapida hanggang sa pag-ukit nito. Kaya sa murang edad ko ay agad akong natuto sa mga bagay-bagay na ginagawa ng matanda. Noong pumanaw si ama, ang kuya Carlito ko ang namahala sa aming negosyo. Ang kuya ko rin ang nag-ukit at nagdisenyo ng pangalan ni ama sa lapida. Masakit mawalan ng mahal sa buhay, lalo't ang padre di pamilya ang unang bumitaw. Maagang nabiyuda ang aking ina. Gayunpaman, hindi na siya muling naghanap pa ng iba. Isa pat hindi rin kami papayag magkakapatid na muli siyang mag-asawa. Ibinuhos na lamang ng aking ina ang kanyang sarili sa pagbabantay ng kanyang makukulit na apo. Maaga kasi nagkaroon ng sariling pamilya si Kuya Carlito. Hindi naman magawa alagaan ng asawa niya ang kanilang mga anak, gawa ng empleyado ito sa gobyerno. Malakas naman ang kita sa paggawa ng lapida. Sapat na ang kinikita namin sa araw-araw na gastusin at bayarin sa bahay. Pagka-graduate ko ng high school ay hindi na ako tumuloy pa ng college. Mas hinangad ko na tulungan na lamang si kuya sa paggawa ng lapida. Ang ate ko naman na sumunod sa panganay ay maagang naging ina. Nabuntis ito ng kanyang nobyo at maaga silang nagsama. Bumukod ng tirahan malapit sa pamilya ng lalaki. Sir Mark, masaya naman ako sa aking ginagawa. Nawiwili ako umukit ng pangalan sa lapida ng mga namayapa. Tuwing umuukit ako gamit ang naiwang tools ni ama, ay hindi maiwasan na humipak ako ng sigarilyo. Sa paraang ito napapakalma ko ang aking sarili at pulido kong nagagawa ang bawat letra. May pagkakataon kasi na sumasablay ako, kaya nasasayang ang materyales. Sa unang buwan ng Nobyembre ay abala kami ni Kuya Carlito. Marami kasi ang nagpapagawa ng bagong lapida. Karamihan sa kanila ay mga dating customer ni ama. Nagpapagawa ng mga bagong lapida para mapalitan ng luma. May iba kasing lapida na mahina ang klase. Bukod sa granite, meron din kaming marmol. Sa dami ng listahan ay inaabot kami ng buong magdamag. Kahit nanginginig na ang aming mga kamay at nais nang bumigay ng likod, ay panay-ukit pa rin namin. Lingid sa kaalaman ng iba, mahirap umukit sa matigas at matibay na bagay. Kailangan tansyado palagi ang galaw ng kamay. Cesar, bukas pala ng umaga may bago tayong makakasama. Pangalan niya ay Elmer. Narekomenda siya sa akin kaninang umaga ni Mang Kalo. Huwag kang mag-alala kapatid, hindi na siya kailangan pang turuan. Ganito rin ang trabaho niya dati. Galing pa raw itong Maynila. Malakas na wika ni kuya. Saglit akong napahinto sa ginagawa at nagsindi ng sigarilyo. Halos nagkalat na ang upos sa sahig.
Kuya, alam na ba to ni Mama? Bakit mo siya tinanggap? Tsaka kaano-ano ba siya ni Mang Kalo? Oo, nasabi ko na to kay Mama. Tinanggap ko siya dahil nakiusap sa akin si Mang Kalo. Tsaka si Elmer ay asawa ni Betty. Ano? Asawa siya ni Betty? Parang gulat na gulat ka yata. Oo, asawa nga siya ng babaeng matagal mo nang gusto. Ang bagal mo kasi. Naunahan ka tuloy ng iba. Nagulat talaga ako, Sir Mark, sa aking narinig. Si Betty ay childhood friend ko. Tulad ng sabi ko, wala akong masyadong kaibigan nung bata pa ako. Si Betty lang ang tanging nag-iisang kaibigan ko mula pagkabata. Magka-schoolmate kami mula grade 1 hanggang grade 6. Sabay din kaming nagtapos ng high school. Gaya ko, hindi ito tumuloy ng college. Bagkus lumuwas ito ng Maynila at namasukan sa bake shop sa Tondo. Ang nakapagtataka lang po, Sir Mark, ilang buwan pa lang ito sa Maynila ay instant may asawa na. Hindi ko man lang nabalitaan na umuwi na pala ito ng probinsya. Unang pumasok sa isip ko na baka buntis si Betty. Kaya naisipan na lamang umuwi kasama ang lalaking nakadisgrasya sa kanya. Kinabukasan sa unang araw ni Elmer ay kaagad kong napansin ang malamig niyang presensya. Tingin ko hindi madaling makasundo. Pero hindi na yun naging big deal sa akin. Dahil tauhan lang naman siya at kami ang magpapasahod sa kanya. Iba ang dating sa akin ni Elmer. Medyo presko ang galawan at halatang mayabang. At dahil maraming nakapilang gawain ng maaga namin sinimula ng trabaho. Habang abala kaming tatlo ay biglang napasigaw si Ate Luna, ang asawa ng Kuya Carlito ko. Buntis ito sa pangatlo nilang anak. Nakabihis na rin ito ng damit at paalis na sana patungong trabaho. Anong nangyari sa'yo, Luna? Bakit ka nagsusumigaw? Dinig kong wika ni Kuya. Bigla na lang kasing sumakit ang tiyan ko. Sobrang sakit talaga. Para akong hihimatayin. Tugon naman ni Ate. Nagpaalam sa akin si Kuya Carlito na ako muna ang bahala sa mga naiwan niyang trabaho. Sasamahan daw niya muna si Ate Luna sa ospital. Ang dalawa naman nilang anak ay nasa pangangalaga ng aking ina. Sanay na ang mga bata sa kanilang lola. Nang maiwan kami ni Elmer ay kinuha ko ang listahan ni Kuya. May 5 lapida pa ito na kailangang tapusin. Habang ako naman ay nasa mahigit 1 dosena pa na hinati namin ng kasama ko. Batid ko na may darating pang mga kliyente na magpapagawa ng lapida. Lalo't kabuanan noon ng aming negosyo. Kaya tambak ang trabaho. Pero masaya sapagkat kikita kami ng malaki. Tahimik lang si Elmer sa kanyang pwesto. Masasabi ko na magaling talaga ito sa larangan ng pag-uukit at disenyo. Mas pulido ang gawa nito kumpara sa akin. Mabilis siyang kumilos na tila hindi man lang pinagpapawisan. Makalipas ang 10 minuto, ay agad namang nakabalik ang kuya ko. Aniya, mabuti na umano ang lagay ng kanyang asawa. Kaya hindi na sila tumuloy ng ospital at dumiretso na lamang sa trabaho si Ate Luna. Pinasadahan naman ng tingin ni Kuya ang gawa ni Elmer at humanga siya sa husay nito. Halatang dalubhasa na raw ito at literal na hindi masasayang ang ipapasahod namin sa kanya. Sa loob lamang ng 1 araw ay natapos namin ang trabaho. Nagawa namin ito na wala pa sa takdang oras. Maghihintay na lang kami na kunin ang mga ito ng aming mga customer. Dahil 3 na kami na taga-ukit ng lapida, ay hindi namin kailangang magbakapagod sa gabi. Titirahin na lamang namin ito kinabukasan. Sa 1 linggong pamamasukan ni Elmer, ay 7 araw din pabugso-bugso ang pananakit ng tiyan ni Ate Luna. Magli5 buwan na rin ang tiyan niya. Naisip ni Kuya Carlito na baka simpleng pananakit lang ito o di kaya'y may nakain lang ito na hindi maganda na mahirap matunaw. Malakas kasi kumain ng Ate Luna ko
Mahilig pa sa malamig kahit na pinagbabawalan na siya ng aking ina. Isang gabi, nagkayayaan kaming uminom. Tig-iisa kami ng bote ng kabayo. Sa labas lang ng imbakan ng lapida kami nagtoma. Sa parteng gilid ng kalsada, tanging ang dalawa lang ang nagkwepentuhan. Habang ako naman ay panay tungga ng alak. Pulutan ko ang paghipak ng sigarilyo. Naiilang kasi ako sapagkat buhay may asawa ang topic nilang dalawa. Hanggang sa mabanggit ni Elmer na hindi naman daw buntis ang kanyang nobya. May nangyari na sa kanilang dalawa pero ayaw pa umano mabuntis ni Betty. Magtatatlong buwan pa lang ang relasyon nila. Sa madaling salita, hindi pa naman talaga sila ganap mag-asawa. Habang tumatakbo ang oras at lumalalim ang gabi, ay tumataas din ang tama ng alak. Makalipas pa ang ilang sandali ay biglang dumating si Betty. Mas lalo itong gumanda sa aking paningin at hindi pa rin nawawala ang pagtingin ko sa kanya. Hindi naman niya alam na may gusto ako sa kanya. Ni minsan hindi ko nagawang magtapat. Kumbaga, nakatago lang ito sa kaibuturan ng aking puso. Nagkamustahan lang kaming dalawa gamit ang simpleng salita. Batid kong sinusundo niya si Elmer, lalo't malalim na ang gabi. Hindi naman ganoon kalayo ang bahay nila. Sa kabilang purok lang naman nakatira si Mang Kalo. Matapos namin maubos ang pangatlong bote, ay agad namang umalis sila Elmer at Betty. Magkahawak pa ng kamay ang dalawa. Hoy Cesar, ngayong nandito na si Betty, iwasan mo ang pagtitig sa kanya. Tandaan mo may asawa na siya. Akala mo ba hindi kita napansin kanina? Grabe ka makatingin sa mukha niya. Ani Kuya Carlito. Ang ganda kasi niya kuya. Mas lalo siyang gumanda ngayon. Sana nung una pa lang niligawan ko na siya. Kumag ka talaga. Naghahanap ka ba ng gulo? Akala mo ba kakampihan kita oras na magkaroon kayo ng alitan ni Elmer? Mukha namang mabait si Elmer. Alam mo ba na delikado magalit ang mabait na tao? Payong kapatid lang to, Cesar. Iniiwas lang kita sa gulo. Sir Mark, isang malaking pagkakamali ang hindi ako nakinig sa mga payo ni Kuya Carlito. Nanaigang bugso ng aking damdamin at nadala ng tukso. Nagkataon na napapadalas ang pagpunta ni Betty sa aming pwesto. Noong una naisip ko na si Elmer talaga ang sadya niya. Palagi kasi ito nagdadala ng kakanin. Ngunit may kakatwang bagay akong napansin. Palagi ako sinusulyapan ng malagkit ni Betty. Tila may ibig ipahiwatig ang bawat pagsulyap. Dumating sa punto na palihim akong inabutan ni Betty ng nakatuping papel mula sa palara ng sigarilyo. Nakasulat doon na magkita daw kaming dalawa ng palihim. Nakalagay ang araw, petsa at oras kung saan una na kaming magtatagpo. Sa mga sumunod na araw, nagpaalam ako kay Kuya na magliliban muna sa aking trabaho. Sabi ko may mahalagang lakad lang ako na dapat puntahan. Tinignan niya ako ng masama. Batid niyang may gagawin akong kalokohan. Nginitian pa ako ni Elmer dahil pormado ako. Pero ang dating ng ngiti niya ay parang nakakainsulto. Umuwi ka kaagad, Cesar. Huwag ka magpapagabi. Tambak ang gawain dito. Banas na wika ni Kuya. Tumango lang ako at nagmamadaling lumabas. Nung araw na yun, palihim kaming nagkita ni Betty sa isinulat niyang tagpuan. Dahil magkababata nga kami, ay marami kaming alam na lugar na medyo tago at hindi masyadong pinupuntahan ng mga tao. Nagkita kami sa Gulod, sa madalas namin tambayan noon. Pagkatapos ay nagtungo sa liblib na lugar, malapit sa dalampasigan. Nag-usap kaming dalawa. Sa puntong yon naglakas loob akong isiwalat ang matagal ko nang tinatago. Nagtapat ako sa kanya. Natuwa ito at nagwikang matagal na rin niya akong gusto.
Doon sa tabing dagat ay pinaramdam namin ang tinatagong pagsinta. Ang malamig na hangin ay uminit na tila nakakapaso sa balat. Naglapat ang aming mga labi at kay Betty ko natikman ang unang halik. Pero may kakaiba kay Betty. Hindi na siya ang dating kilala ko. Masyado na siyang wild kumilos. Mapusok ang kanyang bawat halik. Nagawa pang kagati ng ibaba kong labi at bahagyang tumagas ang dugo. At dahil umiinit na pareho ang aming katawan ay naghanap kami ng magandang pwesto, Sir Mark. Nagtalik kami sa unang tagpo. Ginawa namin yun sa lilim ng malaking puno na napapalibutan ng talahib. Ang mga damit namin ang nagsilbing kama. Sinulit namin ang bawat sandali at nakailang ulit kaming naglaro ng apoy. Sa mga sumunod na araw ay napapadalas na ang aming pagkikita. Minsan pinapaligaya namin ang mga sarili sa maikling sandali na mairaos ang tawag ng laman. Ilang ulit kaming nagtalik. Ginagawa namin yun kahit tirik ang araw. Kahit alanganing pwesto ay wala kaming pinapalampas. Basta mahagkan lang namin ang sarap na walang hanggan. Isang pag-ibig na puno ng kahibangan at pagtataksil. Subalit, hindi ko batid na may mga matang lihim na nagmamasid sa amin sa mga huling sandali. Malamang natutunugan na kami ni Elmer. Bigla kasing lumamig ang pakikitungo sa kanya ni Betty. Umabot sa punto na aksidente niya kaming nakitang magkasama. Pumunta kasi si Betty habang abala kami sa trabaho. Ako naman ay umalis at nagpaalam na magbabanyo. Lumusot ako ng bakod at doon kami sa likod ng palitan ng panandaliang halik. Pareho kaming uhaw matikman ng mga labi. Lingid sa kaalaman namin ay patagong sinundan pala ako ni Elmer. Nakita ko itong nakasilip habang nakatago ang katawan sa bakod. Hindi naman siya nakita ni Betty. Ako naman patay mali siya lang nang makaalis ang dalaga. Nang makabalik ako sa pwesto ay pinagtuloy ko ang aking ginagawa. Hinanda ko rin ang aking sarili. Sumagi kasi sa isip ko na baka bigla na lang akong suntukin ni Elmer. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Tahimik lang ito at nakasentro ang sarili sa tapat ng lapida habang kalmadong nag-uukit ng pangalan. Sir Mark, hindi talaga mawala ang tensyon ko. Lubha pa akong pinagpapawisan ng malamig. Subalit katakataka talaga ang mga kinikilos ng lalaki. Nagawa pa ako nitong ngitian at hindi makikitaan ng galit. Nagpatuloy ako sa pagkukunwari. Hindi ako makakapayag na mawala ang babaeng pinakamamahal ko. Isang araw kung saan walang pasok si Ate Luna, ay nanatili lang ito sa kanilang tahanan. Ngunit ang pagsiklab ng pananakit ng kanyang tiyan ay hindi humupa. Kaya naisip ni Kuya Carlito pumunta ng ospital. Bukod dun, isasama nila ang mga bata dahil naisip nilang mag-asawa na magkaroon ng family bonding. Mamamasyal sila at kakain sa labas. Pagkatapos ng check-up, ang aking ina lang ang naiwan sa bahay. Sa pagkakataong kami lang ni Elmer ang natira sa pwesto, ay hindi ko maitatanggi na talagang naiilang ako. Hindi ako makapag-focus sa aking ginagawa, habang ang kasama ko naman ay nananatiling kalmado. Ang mga sandaling nilamon ako ng kakaibang pakiramdam ay hindi ko na lamang pinansin. Marami kaming kliyente. Ilang granite lapida ang kailangan naming ukitan. Dahil gabi pa nga makakauwi sila kuya, literal na kabado talaga ako. Hindi mapakali sa isang tabi. Makalipas ang ilang oras ay tumayo si Elmer. Nagtungo ito sa palikuran. Pero nagtataka ako kung bakit may hawak itong lapida. Lumipas pa ang ilang minuto ay hindi pa rin ito nakakabalik. Kaya naisip ko puntahan ito upang alamin kung ano ba ang ginagawa niya. Laking gulat ko dahil bukas ang pinto ng banyo at wala namang tao. Nakarinig ako ng kalampag sa loob ng bahay, kaya nagmamadali akong nagtungo doon.
Pagkapasok ko ng bahay ay halos nilamon ako ng sindak. Nakita ko si Mama, nakahandusay sa sahig at may tumatagas na dugo sa ulo. Ang nagpagimbal talaga sa akin ang lapida sa ibabaw ng katawan niya. Nakasulat doon ang kanyang pangalan at araw ng kamatayan. Dumating sa punto na bigla na lamang may humampas sa aking ulo. Nakaramdam ako ng pagkahilo at bumagsak ng paluhod. Nang tumingala ako ay gumuhit sa aking paningin si Elmer. May hawak itong ritaso. Ngumisi ito ng nakakakilabot habang nanlilisik ang mga mata. Pakuwari ko hindi siya pangkaraniwang tao. Nagbabaga kasi ang paningin na parang isang mabangis na hayop. Nakita ko kung paano unti-unting tumutulis ang kanyang mga kuko. Binitawan nito ang hawak na kahoy at pinagkakalmot ang aking muka. Nag-iwan ito ng malalalim na sugat. Nararamdaman ko ang matinding hapdi na tila nag-iwan ng kamandag sa bawat patak ng dugo na nagmumula sa aking mga natamong pinsala. Sa aking pagkakaluhod ay tuluyan na akong bumagsak sa sahig. Nang makita ako ni Elmer na labis na nanghihina ay nakangisi itong umalis. Maya-maya pa ay bumalik ito at may hawak ulit na lapida. Hinablot ang aking ulo at itinapat sa mukha ko ang bagay. Katulad kay Mama, nakalagay sa lapida ang pangalan ko at araw ng aking kamatayan. Tarantado ka, Cesar. Hindi ko mapapalampas ang ginawa mong kalapastanganan. Pagmamay-ari ko na si Betty. Pero anong ginawa mo? Inahas mo ako. Hindi mo pa ako lubusang kilala, Cesar. Inukit ko na ang pangalan mo sa lapida. Ang araw na ito ang oras ng iyong kamatayan. Masasawi ka sa mga kamay ko. Matapos yun sabihin ni Elmer ay mas lalong humaba ang matutulis niyang kuko. Itinarak niya ito sa aking dibdib at ramdam ko ang pagbaon nito. Akala ko mamamatay na ako, Sir Mark. Mabuti na lang biglang dumating sila Kuya Elmer. May mga kasama siyang kliyente na kukuha ng pinapagawa nilang lapida. Naudlot ang tangkang pagpaslang sa akin. Nagmamadaling umalis si Elmer. Tumakbo at sa likod dumaan. Ang bilis nitong kumilos na parang halimaw. Nadatnan ako nila kuya na naliligo sa sariling dugo. Tingin ko'y parang mauubusan na ako ng hininga. Sumagi sa isip ko na malabong mabuhay pa ang aking ina. Hindi na kasi ito kumikilos na halatang wala ng buhay. Sinugod kami sa ospital. Doon ay agad akong ginamot ng doktor. May ilang tahi ako sa muka gawa ng matatalas na kuko. Nang manumbalik ang lakas ko, tinanong ko si kuya kung patay na ba ang aming ina. Aniya, ligtas na raw ito. Nawalan lang ito ng malay dahil sa tama nito sa ulo. Hindi naman umano nabasag ang bungo niya. Malamang hindi pa talaga namin oras mamatay. Sinabi ko na si Elmer ang may gawa ng lahat, pati ang mga lapida na nakaukit ang aming pangalan. Sinugod ni kuya ang bahay ni Mang Kalo kasama ang ilang pulis. Ngunit hindi sila inabutan doon si Elmer. Sabi umano ni Mang Kalo nagmamadaling umalis si Elmer na hindi man lang nagpaalam. Isinama nito si Betty kaya hindi nila nahuli ang may sala. Hinalughog nila ang ilang malapit na terminal at baka tumakas ito patungong Maynila. Ngunit hindi nila ito nakita. Naglaho na parang bula kasama ang babaeng pinakamamahal ko na nagdulot kung bakit humantong sa malagim na tagpo ang buhay namin ni ina. Makalipas ang isang linggo kung saan nakalabas na kami ng pagamutan, ay hindi ko na muling nakita pa si Betty. Ni anino ay tuluyang naglaho. Hindi man lang nabigyan ng hustisya ang sinapit ko sa kamay ni Elmer. Pati ang aking ina ay nadamay. Marahil kabayaran ito sa mali kong nagawa. May kasalanan din ako kung bakit humantong kami sa ganoong sitwasyon. Kung nakinig lang sana ako sa mga payo ni Kuya Carlito, hindi sana yon nangyari.
Anong magagawa ko mahal ko si Betty. Tao lang ako na marunong matukso. Gayunpaman ang nangyari sa akin ang nagsilbing daan para maiwasto ko ang aking pagkakamali. Nagsilbi din itong aral. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Mark. Sa mga katulad kong lalaki na mahilig makipagrelasyon sa mga babaeng pagmamay-ari na ng iba, magsilbing aral sana ito at maging babala. Dahil ang pakikiapid ay walang maidudulot na maganda. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong masugid na taga-subaybay, Cesar ng Tabaco Albay. Mga kasandata, shoutout segment lang po ulit tayo para sa story na Liblib na Lugar. Shoutout po kay Jansky Aguirre, kay Arnelin Amil, avid listener from Zamboanga del Norte. Shoutout kay William Olivar, kay Boss Clyde Pasqua ng Batch 2014 alumni. Shoutout din kay Evolet Delay, sana tama po akong nabigkas. Kay Eddie Dioneda, kay RJ Duktama, silent listener mo ko since pandemic kasabay nila Sir Neb at saka Boss Red. At last kay Ma'am Malu 28. Hanggang doon lang po ulit ang shoutout natin mga kasandata. Muli po, ako po si Mark, ang inyong narrator. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanggang sa mga susunod pong kwento. Maraming salamat.